Hindi naman makukuha ang hinahangad na bilateral ceasefire agreement sa third round ng peace talks sa Italy sa pagitan po ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Pero marami pa rin daw nakapagkasunduan para masabing matagumpay pa rin ang naging negosasyon. Balitang hatid ng aking partner na si Rafi Tima. Kung ang mga negosyador ng pamahalaan ang masusunod, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pipirma sa pinakaasam-asam na bilateral ceasefire agreement na isumiti na raw kasi nila sa NDFP ang kanilang panukala at nangako umano ang mga rebelde na ito ay pag-aaralan. That's the commitment we got from them that they will seriously consider and that for purposes of arriving at an agreement, we have to come back for the discussion. Sa susunod na buwan na ito isasagawa sa Netherlands, kasabay sa pagdeposito sa Documents of Identification ng mga NDF consultants na nasa JASIG list. Kapag nagkasundo ang dalawang panig, irerekomenda nila sa Amerika na ipatanggal na si Joe Masison sa listahan ng mga terrorist personalities para siya ay makabiyahe sa Asia at silang dalawa ng Pangulo ang pipirma sa dokumento. Bukod dito, pwede na rin daw gawin sa Pilipinas ang usapang pangkapayapaan. What will happen is that you will just initial and then the two principals may sign it during the occasion of their meeting. Matapos pangalanan ng Amerika bilang terrorist organization ng NPA at si Sison, pwede na kasi siyang arestuhin ng Estados Unidos. Ang panukalang delisting ikinatuwa ng may bahay ni Sison. Pero sana daw, huwag itong gawin dahil lamang nais ng pamahalaan na makabiyahe ang NDF founding chairman. Dapat hindi yan kaugnay ng pagpapalaya. It's a matter of justice. At kulang yung kanyang pagpapabilis. Ang revolutionary organizations ay hindi dapat nakalagay sa terrorist list. Dagdag pa ng NDFP, kahit mawala si Sison sa listahan, hindi sila papayag na sa Pilipinas gawin ang negosasyon dahil sa masamang karanasan daw nila nang gawin ito sa bansa noong 1987. So many were arrested from the consultants that came out and others were killed. No? So that's why we have always insisted that the talks be carried out in a foreign neutral venue abroad. Hindi man makukuha ang inaasam-asam na bilateral ceasefire agreement dito sa third round ng usapan. Marami pa rin naman umanong napagkasunduan para sabihing matagumpay ang negosasyon dito sa Roma. Sa huling araw ng negosasyon bukas, ilang dokumento ang inaasang pipirmahan ng dalawang panig bilang paghahanda para sa ika-4 na round ng usapan 3 buwan mula ngayon. Mula dito sa Roma, Rafi Tima, GMA News.